this is it. Okay, today, January 27, 2024, haharapin ko yung matagal ko nang ikinakatakot na opinion siguro na maririnig ko from people na sobrang religious. Kasi nung high school ako, so March 2013 yon, graduating na ako talaga nito. 4th year high school ako, graduating ako. So magpa-practice kami ng marcha. Yan. Tapos nung gabi, bago ako matulog, nung napanaginipan ko to, sobrang sakit ng ipin ko. Sobrang sakit na parang talagang, tinitiis ko lang kasi ako yung type ng person na kapag may masakit sa katawan ko, hindi ako minom ng gamot kasi lalo akong sinisikmura. Parang lalo niyang di ba may sakit na ako dito, pinapasakit pa niya lalo yung sikmura ko. So, hindi ako umiinom ng gamot. So, that time, nung gabi na sumasakit, kumikirot ng sobra yung ipin ko. Itinulog ko lang siya. Tapos, ang lagi ko lang sinasabi, Lord, yung ipin ko po masakit, ganyan. Papa Jesus pa yata yung tawag ko. Bata pa ako nun eh. Sabi ko, Papa Jesus, masakit yung ipin ko, ganyan. Sabi ko, alam ko pong kayo lang yung makakapagpawala ng sakit ng ipin ko, ganyan. Ganyan yung mga alam mo yung normal na bata ang isip na pag may masakit, diba pag nasugatan, parang lalawayan mo ng cross, gano'n. So, gano'n yung mga, Pilipino na bata. Tapos, yan, tutulog na akong gano'n. Tapos, dinidiinan ko lang siya para yung may pressure, hindi siya masyadong gano'n kalat yung sakit. Hanggang sa nakatulog ako. Tapos, etong kwento na to, pinost ko to sa Facebook kasi parang gusto ko siyang i-share that time na talagang ako naguguluhan ako ano ibig ba sabihin ng panaginip ko na yun. Ano ba siya? Hindi ko siya maintindihan kasi bata pa ako. Parang lang yata ako nito. Mga 15, ganyan, 14, 15. So, bata pa ako. Hindi ko siya maintindihan. Hindi rin ako religyosa. Parang lang kami, kapag gusto lang namin magsimba sa simbahan, ganun, sisimba kami. Pero nung mga bata kami, lagi kaming sinisimba ng mama ko linggo-linggo. Tapos, sa simbahan kasi na yun, parang merong mga activity sa Lourdes Church, dyan sa Dituason, doon. Meron kasing simbahan doon na ang daming activity sa mga bata. Siyempre, mama ko, single parent. Siya lang nagpalaki sa amin. Ikinakwento ko na to para mas maintindihan nyo ha. Para masabi nyo sa akin kung based ba yun dahil sa experience ko. Kaya ako nakaisip or nakapanaginip noon. Tapos, nibigyan ko na kayo ng konting background ko. Kasi totally, nung high school ako, hindi naman ako pala simba, hindi ako religious, parang nababaduyan pa nga ako pag pinag-uusapan yan. Pero deep inside sa kalooban ko, may takot ako kay God, may takot ako sa Diyos. Yan, Papa Jesus, yan yung mga tawag ko dati. Ngayon kasi, gusto kong i-address as Lord God, ganyan. Pero dati tawag ko Papa Jesus, yan, takot pa kami. So, nung bata kami, sinisimba kami ng mama ko doon kasi single parent yung mama ko. Para gawa pa siya ng mga racket niya, makanegosyo pa siya. Dadalhin niya kami doon kada linggo. Tapos, buong maghapon kami doon. So, wala na siyang iintindihin, bantayan. Makakagawa siya ng gusto niyang gawin. Lahat kayo magkakapatid, nando doon. Tapos, susunduin niya na lang kami pagkatapos na. Ganon, siguro. Tapos meron kasi yung mangongolekta, every Sunday, mangongolekta ka ng parang may card, tapos tinatatak-tatakan yun ng mga madre, tapos may Christmas party, basta meron kang card na naipon na yun. So yun yung parang gusto namin kasi masaya yung Christmas party, may mga pagkain, may mga regalo, yung mga mother, tapos may mga activities sila, masaya. Kaya kami, pag Sunday na, ganyo kayo magpunta sa simbahan. Kasi alam namin na may activity, tas may mga teaching, ganyan. So wala naman ako naintindihan doon. Kasi bata pa ako, siguro mga pa lang ako noon. Mga 4, 5, ganyan lang edad ko noon. Or 5, 6, 7, hindi, 7 hindi na. Na-demolish kasi yung bahay namin nung 7 ako. So hindi siya 7. So, possible siguro mga
5 or 6 years old ako nun. Hindi ko alam pa yung yung mga pinagsasabi nila kahit anong kwento nila sa amin about Bible. Hindi ko yan naaalala. So, baka na-absorb ng katawan ko. Kaya nung high school ako, 4th year high school ako, sumasakit yung ipin ko, tapos tinitiis ko lang siya, tapos natulog na ako. Tapos, nung nakatulog na ako, ang haba nitong panaginip na to, para siyang totoo. Pero alam ko na nanaginip ako. Kasi ganun ako aware ako na nanaginip lang ako sa panaginip ko. Parang, nanonood ako ng movie. Ganun, tapos naalala ko siya. Tapos, sa panaginip ko na to, nag-start siya na, papasok ako ng school. Tapos, pumasok na ako sa school. Ay, may nagtitinda sa labas. Merienda time na. Okay, pumasok ako sa school. Tapos, pagpasok ko sa school, ang itsura kasi ng school namin doon dati, pagpasok ng gate, may daanan na ganyan. Tapos dito, may entrance dito para makapasok ka sa room. Tapos dito, may pinto din dito para makapasok ka sa room. So, pagka, anytime, open yun, may pinto dito. Tapos dito yung gate sa gitna. Parang ganyan yung setup niya. So, pagpasok ko, dito kasi yung room namin malapit. So, lumakad akong ganyan. Tapos, sabi ko, ang weird. Parang, yung mga classmate ko, nagaya ng ingay. Nagkukwento nga ako. Ano ba yun? Bakit? May nagpaparade. Seryoso ba ito? Sheesh, may nagpaparade nga. So, nasakto pa sa kwento ko yung parade. Ayan, medyo tahimik naman na. Hindi ko na ikakat yun, yung parade na yun. Kasi siguro, din yun, parang, ewan ko. So, yun, balik tayo sa storya. So, naginip ako, papasok na ako sa school. Shh, chi! Namingay, quiet na. Yun, tapos pasok ako sa school. Tapos, dun yun, diba? Dito talaga ako papasok kasi nga malapit dun yung room namin. Tapos pag naglalakad ako, sabi ko, oh, weird naman. Aware ako dito na nanaginip ako, pero sa panaginip ko na yun, may sarili akong, hindi ko siya control. Hindi ko control yung panaginip ko yun. Pero alam ko na nanaginip ako. Weird, diba? Pero, ganun siya. So, sabi ko sa panaginip ko na yun, ang weird naman, parang wala akong mga classmate. Parang ang tahimik. Tapos, sabi ko, magpa-practice kami ng graduation nung pag-marcha. Kasi sa school lang naman Sa school lang nag-marcha, diba? Sa quadrangle lang. Yan. So, ako, weird. Bakit walang, estudyante? Tapos na ba? Late ba ako? Yan. Kasi nga sa isip ko, diba yung natulog ako, mag-practice kami graduation. So, pumasok ako ng ganun. Naman ganun na yung nangyari. So, ako, weird. Akyat ako sa hagdan. Tapos, pag akyat ko sa hagdan, ayan na, may nagtatakbuhan na. Parang, tatakbuhan? Ano nangyari? Parang medyo nagkakagulo ang setup. Pero ako kasi introvert ako na, kaya ko rin maging extrovert. Ambivert ako, sa madaling sabi. Ganyan. Pero nung high school ako, talagang medyo may pagka-introvert lang ako. Na ang circle of friend ko lang is 3, 4, ganyan. So, wala akong pakialam kahit na nagkakagulo sila. Di ko rin tinatanong. Ang mindset ko is, makapasok ako sa room. Tapos pagpasok ko sa room, ipon-ipon lahat ng bag. Nandoon naman. So sabi ko, may mga estudyante. Pero nasa saan? E di iniwan ko na rin yung bag ko doon. Tapos pag iwan ko ng bag ko, paglabas ko ng classroom ulit, mayroon na sa akin papalapit na, mukha siyang, hindi ko ma-explain kung ano yung itsura niya, pero, hindi siya tao. Tapos, para siyang, hindi ko ma-explain, para siya demonyo, pero hindi naman siya nakakatakot na demonyo talaga. Parang ganun. So ako, nakita ko siya. Siyempre, papunta siya sa akin. So takbo ko. Tumakbo ko pa ganun. First, second, third floor kami. So pag karipas ako takbo, naiwan ko na yung bag ko doon, tapos pababa rin ako. Yan, tapos nakita ko na yung may mga classmate na rin ako na tumatakbo. Sabi ko, ano nangyari? Bakit? Anong nangyari sa school natin? Ganyan. Tapos sabi niya, bilisan mo tumakbo, pupunta tayong simbahan para hindi tayo mahabol ng mga demonyo. Ganyan. Tapos ako,
Simbahan. Eh, wala man simbahan sa school namin. Ay, yung itsura ng school namin. Ayun nga, yung kwento ko, pagpasok mo ng gate, may quadrangle dyan, tapos may parang daanan dito, hallway, tapos may hagdanan sa dalawang gilid, yan, tapos may ganyan, apat yon, apat na layer, tapos may room pa dito, tapos may room pa doon. Pero pagpasok mo, walang, imposibleng may simbahan. So ako, napalingon akong ganun lang ngayon kasi tumatakbo kami, di ba? Eh, ang itsura ng school, reyes-reyes yan, di ba? Tapos open, tapos kahit tumakbo ka sa lobby, makikita mo kung ano yung nasa labas. Paglingon ko ngayon na ganun, may simbahan nga. May mahabang pa ganyan, tapos may simbahan nga dun. Ang laki ng simbahan, tapos lahat ng tao dun tumatakbo. Kaya ako rin, takbo din ako, baba din ako talaga. Tapos nakakasalubong namin yung mga demonyo, ganyan. Nakakasalubong namin sila na may hinahabol na sila. Tapos pag may nahuhuli sila, hindi ko na matutukan kung ano nang gagawin niya. Basta may nahuhuli sila, ganyan. Tapos takbo lang kami ng takbo. Tapos tinutulak-tulak lang namin yung tapos may kasama ako na sinusundan ko lang siya kung saan siya lulusot, doon din ako lulusot. Kaya nakapunta kami, eventually nakapasok kami doon sa simbahan. Ngayon, nung papasok na kami sa simbahan, karipas kami, isarado na yung pinto. Sarado na namin yung pinto. Tapos tinatanong ko yung mga tao kasi nag-aanda-alagaga na talaga lahat. Tapos tinatanong ko, ano nangyayari? Bakit sila humahabol? Anong gagawin nila sa atin? Sabi niya, kukuhanin nila yung kaluluwa natin, papatayin nila tayo, kaya dapat hindi sila makapasok sa simbahan. Dito tayo sa simbahan, safe tayo dito kasi magdadasal yung pare para hindi sila makapasok, ganyan. So parang ganun yung nangyayari. Ako naman, ganyan. Tapos may mga kumakanta pa ng choir, yung kahit takot sila pero kumakanta pa rin sila, ganun. Tapos may pari sa harapan, tapos may sakristan. Tapos lahat ng tao nandoon, banda papanik, ganyan, na ano na mangyayari. Eto, wait lang ha, ikakat ko lang dito Noong 2023, ito yung talamak na sinasabi nila na mag-end of the world na ng 2020. So, baka isa din yun sa reason. I-comment nyo kung, kasi hanggang ngayon, medyo pa rin ako kung ano yung napanaginipan ko, kung based pa to sa imagination ko. Pero I know sa sarili ko na there's something special about that dream. Kasi, iba siya. Iba talaga siya. Sobrang realist niya. Okay, so yun, nagkakantahan na yung mga pare, may sakristan, tapos, sa simbahan, diba, ang simbahan, diba? So, simbahan siya, ganyan, malaki siyang simbahan. Pero doon sa mismong, diba, may center, may altar, diba? So, sa simbahan na yun, may dalawang bintana, magkaganyan. Imagine nyo na lang malaki yung simbahan. Tapos may bintana dito, magkatapat. Ngayon, umikot yung araw. Simula dito, umikot siyang paganyan. So, may sinag diba? May sinag yung araw. Naikot siyang ganyan. Tapos, yung liwanag, tumagos dito sa bintanang to. Tapos, alam mo yun, yung andito lahat ng liwanag, gumanon dun sa isang bintana ng simbahan. Tapos, lahat kami nakatingin dun kasi ang weird umikot yung araw Gumanon umikot Tapos tumagos yung liwanag na gano'n. Tapos lahat kami nandun nakatingin. Bumukas talaga. From yung liwanag na yun, bumukas talaga gumuhit muna yung pintuan na napakalaki talagang. Ang laki niya. Kasi 'di ba ang langit, pag tinignan mo yung langit, parang may hangganan. Pero yung gumuhit doon yung malaking pinto, talagang ang ganda niya, ginto yung pinto. Pero habang gumuguhit siya na ganyan, dahan-dahan yung paglabas niya sa langit. Tapos, 'di ba? Syempre ang pintuan nakasara yan, no? Pagbukas niya na ganyan, dahan-dahan, slow mo. Tapos, ang naririnig na namin nun habang bumubukas na ganyan, yung mga parang nagkakantahan, yung mga dung 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 dung. Tapos may dugong-dung talaga na parang nagkakantahan. Hindi ko alam ano ba yung mga kumakanta na, hindi siya choir. Sobrang talagang natatandaan ko pa sa isip ko yung tunog na dung dung dung. Parang mga ganun yung basta kumakanta sila. Talagang may music. Hindi siya mga kanta sa choir, basta ibang music siya. Tapos,
bumubukas na ganyan, no, bumubukas na ganyan. At that time, hindi pa ako nagbabasa ng Bible. Anong alam ko dyan eh? 'Di ba tayo, 'di ba pagka high school ka, ang share mo lang yan na Big Bang 21, ayun lang yung nasa utak ko, ayun lang yung mga pinakikinggan ko. So, may bumubukas na ganyan. Tapos, yung tuluyan na siya mabubuksan, sila, kaganyan na siya. Ito, let's say, ito bumubukas ng ganyan yung pinto. Ang bukas niya paloob, hindi palabas na ganyan. Paloob. Nang bumubukas na siya na ganyan, yan na halos lalabas na niya, isusukan niya na yung kung ano man yung nando dun sa loob. Nag-pause yung pagbukas, tapos may ulap na gumanyan, tapos may sulat na age, nag-i-start, para siyang Bible verse. Tapos, pilit ko siyang binabasa. Ngayon, nung babasahin ko na siya, bigla na siya nabura. Tapos, bigla nang na-open na talaga yung pinto. Tapos, ang liwanag sa loob. Talagang, hindi mo makikita yung nando dun sa loob unless may lalabas na talaga dun sa pinto. Ngayon, nung may lumabas na dun sa pinto, may kabayo. Tapos, sa kabayo, may nakasakay sa kabayo na ang haba ng damit. Tapos, yung puting kabayo, tapos, pandigmang kabayo, tapos may nakasakay na maputi yung damit, tapos may hawak siyang, hindi siya espada, parang siya tabak, parang ganyan yung hawak niya, may hawak siyang tabak. Tapos, lahat ng dinadaanan ng kabayo niya, ng mga demonyo na humahabol sa amin, nawawala silang parang, ang tawag dito, parang nagiging abo. So, lahat ng madadaanan niya na ganun, parang siya nagiging abo. Ang pasok niya, parang papasok siya dun sa simbahan, parang papasok pero ang layo pa niya. Sobrang ang layo niya, pero kitang-kita mo na. Tapos, kahit saan ka tumingin talaga, kitang-kita mo talaga yung pinto na yun. Kasi ang laki. Talagang, simula sa langit, bumukas siya hanggang sa langit lang. Parang hindi siya tumatapak sa lupa. Basta nasa langit lang. Tapos bumukas siya. Tapos lumabas siyang kabayo. Tapos madami pa siyang, para siyang pulutong talagang sundalo. Tapos, lumalabas, bumababang ganon. Tapos, sabi ko, sino yan? Sabi niya, ililigtas na tayo. Yan, manalangin tayong lahat. So, lahat nagdadasal. Ako din nakikidasal kasi, alam mo yun, yung tense na tense, yung lahat ng tao sa simbahan, tense na tense, nagdadasal kami lahat nagdadasal. So, bawat pikit ko, kasi nagdadasal eh. So, pag nagdadasal ka, pumikit ka. So, bawat pikit ko, nag-iiba-iba yung nakikita ko. Nung pumikit ako, meron akong nakita na para siyang hindi ko ma-explain eh. Madilim. Tapos, para siyang maraming nakapila na ganyan na mga tao sila, para silang mga aninulang na tao. Tapos, sa pinakataas nila, merong nakaganyan. Yung nakaganyan ba? Nakaganyan yung kamay, parang nakaganyan, pero naka-wide na ganyan. Nakatayo, malaking liwanag. Talagang, para siyang si God. Masasabi ko siya ngayon na siya si God, pero that time hindi ko alam kung ano siya, basta maliwanag siya kasi bata pa ako doon. Ngayon, si God siya. I know with myself ngayon. Kasi 2024 na. So, alam ko siya. So, nakatayo siya ganyan. Tapos, lahat ng yung pila-pila ng mga anino na yun, maliliit lang sila. Tapos, lahat ng papayakap sa kanya ganyan. Hindi siya nayayakap. Talagang nagiging naglalaho. Para alam mo yung, di ba may usok. Tapos pagka yung usok, namatay yung usok, parang nagiging ganon. Hindi siya nagiging alikabok. Para siyang usok na nawawala lang. Kasi para siyang mga itim na anino. Tapos, ang tawag dito, na-vanish. Kanya na-vanish. Lahat ng nagtatangkang yumakap sa malaking liwanag na yun. Ngayon, merong isang tao na nakayakap sa kanya. Isa lang yung tao na yun. Talagang nayakap siya. Tapos, bawat pikit ko, nag-iiba-iba yun ha. Tapos, na naman ako, nagdadasal ako. Tapos, ayun nga, yung mga demonyo nagwawala na, nakapasok sila sa simbahan. Kasi malaki yung simbahan, madami siyang upuan, ang lawak talaga ng simbahan na yun. May mga demonyo na kasi sa sobrang hysterical nila, ang lalakas na nila. So nabuksan nila yung pinto, nagsisipasukan na sila. Pero kaming mga nagdadasal kami ng taimtim, talagang hindi kami papatibag. Talagang kahit na may nakapasok na, hindi kami makagalaw. Wala ka ng hindi mo na alam, estatwa ka na, wala ka na ibang choice kundi magdasal lang talaga doon. Kung nasa san ka, doon ka na.
Tapos, sobrang takot ko kasi hindi ko alam yung mga nangyayari. Kita ko lang na nabuksan na daw. Tapos may mga kinukuha na sila, may mga pinapatay na. Tapos, dasal ako ulit, ganyan. So, pagpikit ko na naman, may nakita na naman ako na parang mga tao. Hindi ko gustong banggitin yung Nazareno. Hindi ko gustong banggitin yan. Pero, hindi din malinaw na malinaw sa pangitain ko na yon, sa panaginip ko na yon. Kasi sa panaginip ko na yon, pumipikit ako eh. So pagpikit kong ganyan, nag-iiba-iba yung mga nakikita ko, pero ito sobrang labo. Pero nakita ko yung part na yon na yung mga yung may isang rebulto tapos madaming tao. Yan. Yun lang naman yung nakita ko. Tapos pagdilat ko, yung father sa harapan namin, pinugutan na ng ulo ng demonyo. Tapos hawak ng ganyan ng demonyo yung ulo ng father. Tapos nung pinugot niya, wala naman dugo. Hindi naman nagdugo yung ulo ng father, pero nakita namin talagang naputol siya. So yung laman-laman. Tapos gumulong yung ulo niya, pero walang dugo. Tapos yung sakristan niya nagtakbo-takbo na kasi nga hinahabol na din ng demonyo. So wala ka ng choice, talagang pikit ka na naman. So pagpikit ko na naman na to, meron na naman ako, ang dami kong nakikita. Parang, una yung sa parang may yumayakap, tapos yung sa mga tapos parang may mga iba pang nangyayari na, mga siya, para siyang, hindi ko siya ma-explain kung ano siya, pero delupyo talaga na nangyayari na nakikita mo na parang masasabi mo siyang, end of the world na ito na yung paghuhukom, ganyan. That time, hindi ko alam yon na paghuhukom yon. Tapos, ganun na yung nangyari na bumababa na siya. Tapos, nung pagising na ako, nagising talaga ako, tapos nanginginig yung buong katawan ko, ang bigat. Tapos parang may dumagan sa akin na kung ano. Nagising lang ako pero di ako dumilat kasi natatakot nga ako eh. Kasi mamaya pagdilat ko, meron nakaganon sa mukha ko. Gumising lang ako, tapos sabi ko, Ma, ayan. Tapos sabi ni Mama, di ka ba maliligo, late ka na. Tapos alam ko, nandiyan na yung mama ko. So, parang nais na ako. Kumalma-kalma na ako. Tapos, after nun, paglabas ko talaga ng pintuan namin, tinignan ko talaga agad yung langit. Sabi ko, Mama, alam mo ba na naginip ako na bumukas yung pinto ng langit? Tapos may lumabas na nakasakay sa kabayo. Tapos ang ganda ng damit niya. Tapos may hawak siyang tabak na ganyan. Tapos papatayin niya yung mga demonyo. Pababa siyang ganun sa lupa. Tapos lahat ng nadadaanan niya man ng mga demonyo, naglalaho. Sabi kong ganyan. Tapos sabi sa akin ni Mama ko, nananaginip ka pa yata eh. Sabi niya sa akin ganun. Kasi hinahanap ko talaga sa langit. Kasi nga, yan na naman yung mga nagpaparade. Nahanap ko kasi nga talagang totoo siya. Tapos yung itsura ng pintuan, napakalaki niya. Tapos para siyang pang talaga, yung pang mga Disney princess na pintuan na alam mong mas maganda kasi puro kumikinang, ginto. Ang ganda. Ang ganda talaga. Hindi mo siya ma-explain. Hindi mo siya, basta masaya mo, ang ganda. Kaya, yun. Pumasok pa rin ako, ikunento ko yan sa mga kaibigan ko noon, nung high school ako, kunento ko yan. Tapos sabi nila, ba't ganun yung panaginip mo? Di ba nga, sikat na sikat yun yung end of the world na 2020. Baka dadating ng panghukom, ganyan. So, tatakot kami. Tatakot kami sa panaginip ko. Pero nung natulog ako, hindi ko naman yun iniisip. Wala nga akong pakialam dun kasi alam kong hindi naman totoo yun eh. Yan. Kasi, diba, sabi naman nila walang makakapagsabi kung kailan, ganyan. So, yun. Hindi ko iniisip yun kasi wala nga akong pakialam doon nung high school ako. Tapos kinento ko yun sa mga classmates ko, yun, natatakot kami. Tapos pinost ko siya sa Facebook. Nung pinost ko siya sa Facebook, nabasa siya ng papa ko, tapos sabi sa akin ng papa ko, Nak, totoo ba yung napanaginipan mo? Tapos sabi ko, opo papa, totoo po yung napanaginipan ko. Sabi niya, ano yan, may mission ka. So, nabasa ko na may mission ako. Takot ako. Dinilit ko agad yung post ko na yun sa Facebook kasi, baka babasa din ng ibang tao, tapos mag-message na sila sa akin, tapos may sabihin sila na about sa akin, ganun. So, takot ako, dinilit ko siya.
Tapos sabi ko, ano ko kaya Papa ibig sabihin nun? Tapos sabi ni Papa, ayaan mo lang magantay ka pa ng susunod na panaginip mo. Sabi niya ganyan. Tapos, sabi niya sa akin, Nak, basahin mo yung Bible. Yung napanaginipan mo, lahat ng details na yun nasa pahayag. Ura-urada binasa ko. Naghanap ako ng Bible sa bahay. At ito lang yung nakita kong Bible. Ito lang. Oop, naglag. Speaking of, may picture yung Papa ko. Kasi naglalagay ako talaga ng mga picture dito. Lalagay talaga ako ng mga picture dito. Yan. Ay, sure. Naglalagay talaga ako ng mga picture dito. Ito meron pang isang picture. Dito din yung picture ng partner ko. Tapos, dito din picture nila ng ate niya. Ganyan. Tapos, ayan. Tapos, yan, more picture. Ayan ang mga one by one. Tapos, may picture din dito ang mama ko. Ay, kinuha niya na yata kasi ginamit niya na nag-apply siya. O, wala na ngayon kay mama ko. So, kay papa ko na lang pala at saka yung sa partner ko. Ayan. So, wala na. So, ito yun. Ito yung binasa ko na yun. Yung buong pahayag nito, binasa ko. Habang binabasa ko yung buong pahayag, konti lang, maliit, maikli lang yung pahayag eh. Ito. Konti lang yung pahayag. Ito lang yung part na yan. Ito lang yung part ng pahayag. Apakakunti lang niya. So, isang araw ko lang ito binasa. Tapos, kinilabutan talaga ako kasi hindi siya eksaktong-eksakto. Pero ganun na ganun lahat ng nakasulat dito. Kaya sabi ko nun kay Papa ko, Papa, nabasa ko na siya. Ano po kaya ibig sabihin nun? Bakit ako na nagginip ng ganun? Tapos sabi ni Papa ko, Nak, ano may mission ka, pinili ka niya, special ka. Ganyan ganun. Kaya hanggang ngayon, ako talaga pinoproclaim ko. Kasi naikwento ko to sa lahat ng kaibigan ko. Tinanong ko sala kung na-experience nyo na ba yung ganito. Wala kahit isa sa kanila na may parehas ng panaginip ko or may napapanaginipan na about na ganito. Kaya, lagi kong sinasabi sa mga tao na favorite ako ni Lord. Ayun yung pinangahawakan ko sa buhay ko na favorite ako ni Lord kasi meron akong gantong panaginip na ano kaya yung mission ko. Kaya gusto ko siya i-share. Ngayon gusto ko na siya i-share. Kaya, ayun. Kung napanood mo to, tapos may gantong panaginip ka rin, open naman ako. Open na akong makinig ngayon sa mga opinion ninyo, kung ano bang ibig sabihin nun, kung ano ba yung sa tingin nyo, or may panaginip din ba kayong ganon. Mag-comment kayo, mag-message tayo, para ano ko, kasi wala akong buong kaibigan ko, wala akong kakilala na nagkaroon ng ganon din na panaginip. Pero, ang papa ko pala, nung naikwento ko na to, mga ilang nagkwento na din ng papa ko, nung bata rin daw siya, mga age ko siya nung time na yon, is nakakapanaginip din siya. Napanaginipan niya daw ang malaking building, which is may nakasulat doon na Alpha Omega. Bata pa rin siya noon, hindi pa rin siya nagbabasa ng Bible. Hindi niya talaga, walang alam. Kasi bata ang papa ko din, tragic ang naging buhay ni papa ko eh. Kasi bata pa lang siya, nawalan na siya ng papa. Tapos, nung nawala yung papa niya, nagkawatak-watak silang magkakapatid. Tapos yung mama niya, nag-asawa ulit. So, hindi sila magabayan din, ganyan. So, tinry naman ng lola ko na pagbuklod-buklorin pa rin, pero syempre hindi kaya. So, tragedy naman tragedy, pero parang sobrang pagsubok nung kabataan ng papa ko. Kaya, yung naghulma sa kanya is yung talagang experience niya in life. Di siya din nakatapos ng pag-aral. Hanggang elementary din si papa ko. So, yun. Nung bata siya nga, napanaginipan din daw niya yan. 3 beses daw siya na naginip. Yung una, yung medyo malabo daw yun. Yung sa,
Hindi ko lang sure kung yung una ba is yung Alpha Omega, tapos yung pangalawa naman niya is yung si Virgin Mary, yung napanaginipan niya talaga na nasira kasi taga-balik-balikan sila ng papa ko sa Maynila. So nandun daw siya sa recto, yun yung talagang ano daw, sinira na yung buong recto, yun yung nakita niya. Tapos tatlo to nalimutan ko yung isa niya Tapos nitong mga nakaraang taon naman, ang kuya ko naman ang nakapanaginip na napanaginipan daw niya na parang mayroong malaking liwanag na nakatayo daw na nakaganyan. So yun yung sabi niya, ano kaya ibig sabihin ng panaginip niya? Nagkwento siya sa akin kasi sabi niya, ano kaya yung napanaginipan ko ganyan? Never kong ikinento yung panaginip ko sa kanya. Never din ako kwinentuhan ng papa ko ng panaginip niya na yun bago pa ako managinip. Nung nanaginip ako, nagkwento ako kay papa ko, doon lang din siya nagkwento sa akin. Kasi itong kuya ko, nung nanaginip siya, noon ko lang din kwento yung kwento ko. Kaya hindi kami yung may kinuwento lang, kaya biglang pumasok sa isip namin. Hindi siya ganun. Kaya, kung may nakaka-relate, share mo naman yung kwento mo kasi alam kong baka hanggang ngayon naku-curious ka pa diba? Pero masasabi ko na favorite tayo ni Lord. Kasi hindi lahat nagkakaroon ng panaginip na ganyan. At neto lang, kaninang umaga, meron na naman akong bagong panaginip na napakaganda. Na-excite ako ikwento, pero 31 minutes na, so baka hindi nyo panoorin, hindi nyo pakinggan yung kwento ko, so another video na lang siya. Nakakatuwa. Talagang masasabi ko talaga na favorite tayo ni Lord. And His will be done. And sikapin nating magpakasikap dahil kasama na tayo sa istoryang to. Kasama na tayo sa istorya ng paghuhukom. Nandito na tayo, malapit na yung judgment. Kaya pilitin nating magpakalinis. Alam ko hindi tayo banal, malayo tayo sa pagiging banal, hindi tayo perfect, nakakagawa tayo ng kasalanan, lahat ng tao mahina, mahirap sundin lahat ng kaloob. Pero meron tayong manual in life. Lagi ko tong kasama simula nung nakapanaginip ako hanggang ngayon, sa lahat ng punta ko, sa lahat ng alis ko, lagi ito nasa bag ko. Kasi feeling ko, somehow, parang siya yung guidance ko, parang siya yung nagpo-protect sa akin, parang ganun. Pero, syempre, kay Lord pa rin, na kay God pa rin lahat ng tiwala ko na ipoprotect niya ako, ipoprotect niya yung family ko, and all, na tatanggalin niya lahat ng bigat. And previously kasi meron akong na-experience sa sobrang bigat na tinatanong ko bakit, ganyan. So, sabi ko, siguro ito yung will mo. So, ito na yung mangyari sa akin. Pinapakusap ko na lang na sana hindi masyadong masakit. Tulungan mo kung mawala yung sakit, gumaan lang, maging masaya ako sa gusto mong mangyari sa buhay ko. So, yun. Huwag natin pag-usapan yun anyway. Anyway, yun nga. So, kung meron ka ring same dream sa napanaginipan ko, ng kuya ko, ng papa ko, share mo sa akin. Gusto kong malaman kung ilan tayo. Kung ano naman yung panaginip mo. Pagtagpi-tagpiin natin kasi baka nandoon yung mission natin sa bawat isa. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo lahat Piece by piece yan. Kaya nga, di ba, 12 yung apostles niya. Hindi niya naman ibinigay sa isa lang. Kung kaya ng isa lang, di ba? So baka there's someone out there na makaka-relate sa kwento ko. Promise, swear to God, hindi ako gumagawa-gawa lang ng kwento. So yun, antayin ko yung chat mo. Bye-bye, hanggang dito na lang muna. And please, be good to others. And kung nasa foreign country ka, I'm from the Philippines. And kung di mo siya maintindihan, baka may translator dyan. Translate mo naman lang ng English yung sinasabi ko para maintindihan mo somehow. Bye-bye. God bless you.